power. Salamat dakilang Diyos. Sa iyo po ang pagsamba at papuri. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Praise God, praise God. Amen. So, good morning, good morning. So, nandun pa rin tayo po sa ating pong MGCQ with 50%. So, ngayon, ilan ba tayo ngayon? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okay, the same, more than 20. So, palapakan natin ang ating Panginoon sa inyong mga tahanan. Magandang umaga po. No? Amen. Tayo po'y kumakatok at patuloy nating idinideklara ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa. Amen. Ngayon ay third Sunday. Tama? Amen. Third Sunday ay ang pecha ay September 20. So, September 20. So, hindi na nagbago ang ating pong anunsyo ng mahal na Presidente. Still, tayo po ay nasa MGCQ. Amen. Kaya purihin at sambahin ang ating Diyos sa buhay. And praise God. So, good news sapagkat dinala po sa bahay ng minamahal naming konsehal. Nagkataon ang konsehal po ng isa sa konsehal ng San Pablo ng aming barangay ay attendance namin. Na-attendance natin dito. So, to clarify and to make sure ay tayo ay humingi ng certification. And praise God, no more COVID issue. Amen? Amen po ba? Kaya ako humingi ay doon ipinost ko talaga sapagkat ako'y nagkasal, no, nag-child dedication, may mga meetings na dinadaluhan at nakakasalumuho ko kayo. So, huwag kayong matakot. Amen. At tayo ay may certificate. Amen po ba? So, our barangay certified that me ay COVID-free. Amen? Amen ba? Sabihin natin, God is good. Okay, napakabuti ng Panginoon. And today, ang ating po pag-aaralan, katulad po ng ating ipinos ng ating media leaders, is about the peace of God. Sabihin nga natin, the peace of God. Sabihin natin, kapayapaan. Praise God. Alam nyo, ito ay napakaganda natin pag-usapan. When the Lord give to me these verses, a few verses from the Bible, there is an assurance na talagang ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Sabihin nga natin, payapa. Okay, buksan natin ating Bible sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Ang sabi ng Bible sa Pilipos, kapitulo 4, talatang 6 hanggang 7, do not be anxious about anything. Sabihin natin, huwag ka mag-alala sa lahat ng bagay. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Jesus Christ. So yan ang pag-aaralan natin, mga kapatid. No? Talagang huwag tayo mag-alala kasi alam niyo yung pag-alala, nakakawala ng kapayapaan yan. Amen po ba? Subukan mo mag-alala maghapon, hindi ka na makabusap. Kaya makita natin dito, si Apostol Pablo ay nagbigay ng mensahe sa mga Philippi believers na anumang nangyayari nung panahon yan, ay sabi ng Bible sa verse 6, do not be anxious about anything. Sabi natin, anything. But in every situation, ang sabi dito, in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So, ang ibig sabihin ng lahat ng sasagot ng ating pangailangan, ang kailangan ay magpasalamat ka at ipagkatiwala mo lahat sa Diyos. Amen po ba? At pag ating ipinagkatiwala lahat sa Panginoon, ang verse 7 ang mararanasan natin. Amen? Yung verse 6, it is an invitation. It is a reminder, a Paul, to every Philippi church, the Philippian believers, na huwag kayong mag-alala. No, do not be anxious about anything. Ang sabi ni Pablo, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Amen? Sino dito kada umaga ay nag-aalala? So, hindi mawawala yan. Amen po ba? Hindi mawawala. Sapagkat all of us subjected sa ganung bagay. But, ang
invitation ni Pablo ito. Ang sabi ng Bible, but in every situation, anuman ang sitwasyon, sa magitan ng panalangin at paghingi, at may pasasalamat, ay iharap mo at ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Amen po ba? Sabihin nga natin, I present to you. So, pag ginawa natin yan, itong verse 7. Itong verse 7 ang mararanasan natin. Okay, thank you. Ang sabi ng Bible, and the peace of God. No, pag daw tayo hindi nag-alala, pag tayo nanalangin, pagka pinagkatiwala na natin sa Diyos, ano ang mangyayari sa atin? Ano ang benepisyo? Ang sabi ni Pablo, and the peace of God will transcend all understanding, will guard your heart and your mind in Christ. Amen po ba? Kaya misa pag tayo po ay nawawala ng kapayapaan, abay kailangan i-check mo, baka namang hindi mo na pinagkakatiwala, baka ikay sobrang alala na. Amen? Tanda natin, hindi nawawala ang pag-alala. Amen? Hindi nag-aalala, pero mayroong sinasabi dito. Kaya ang sabi ng Bible ay kailangan mong ito'y ipanalangin, hingin, at iharap sa Diyos. At pagkatapos sa verse 7, the peace of God, sabi natin, the peace of God. Dito sa kontekstong ito, nakakita po ako ng tatlong bagay dito po sa verse na ito. Ibalik mo anak sa verse 7. And I want to highlight these three important things with regard peace. Amen? Sa verse 6 and 7, when I contextualize these two verses, and even the book of Philippians, I found three things. Unang-una, the peace of God is a gift. Sabihin natin, the peace of God is a gift. Amen? Ito'y regalo ng Panginoon. Amen? Kaya nga makikita natin sa Galatians, na-mention yan. And another one, the peace of God as guard. Sabihin natin, as guard. Ayan. As guard. Alam nyo, thank you sa ating media. Kaya ako ay lagi inihahanda ko kasi Sabado pa lang na umaga, hinihingi na yung outline. Amen? Okay, thank you media team. Yun naman ay aking ginagawa. So kahapon, nung isinin ko, praise God. Amen, may peace. Okay, yan yung tatlong bagay na ating pag-uusapan. The peace of God as a gift, the peace of God as guard, and the peace of God as guide. Sabihin natin, guide. Tatlong G ang aking pong nakita dyan. As gift, as guard, and as guide. Sabihin natin, guard, guide. Kaya pag ikay nawawala ng palataya, ay napakahirap. Okay, let us open. John chapter 14 to 27. John 14:27. Medyo nag-short ako ng kaunti media. Dahil gusto ko i-highlight ito. John 14:27. Ano sabi ng Bible? Peace I leave with you, my peace I give unto you. Okay, let us read. Peace I leave with you. Okay? My peace I give you. I do not give to you as the world give. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Amen? Amen po ba? So makikita natin dito sa inyong screen, sa ating pong media presentation, makikita natin, peace I live with you. Sino ang nagbibigay ng pananampalataya? Si Jesus. My peace I give you. So makikita natin, Jesus is the source of peace. When we follow Jesus Christ, we will experience the fullness of peace. Ang ibig sabihin, pag po tayo ay laging malapit kay Jesus, pag si Jesus ay patuloy nating ina-acknowledge, alam nyo, siya lang yung nagbibigay ng kapayapaan. Amen? Peace I leave you, and my peace. Sabi nga natin, my peace. Si Jesus ang nagsabi niyan. Kaya the more you become closer to Jesus, the more peace you have. Amen? Pero pag ikay nagkukulang na kay Jesus, wala kang prayer, wala kang word of God, wala kang fellowship, wala kang kahit ano. Aba mga kapatid,
yan ang simula na mawawalan ka na ng kapayapaan. Bakit? Sapagkat si Jesus ang nagbibigay ng kapayapaan. Kaya the more we become closer to Jesus, the more peace we have. Amen? Amen po ba? So what is the meaning of peace? Ang sabi po dito, peace means to be in the midst of those things and still calm in our heart. That is the real meaning of peace. Amen. So makikita natin dito, peace means to be in the midst of those things and still be calm in your heart. That is the real meaning of peace. Okay, tingnan natin si Daniel. Ang ikaw ay ilagay sa kuweba ng leon, abay mawawalan ka ng kapayapaan doon in the midst of tragedy, in the midst of danger, in the midst of trial. Pero wow, tingnan natin si Daniel, kalmadong-kalmado. Amen po ba? Sabihin natin, kalma ka lang bro, kalma ka lang sister. Amen? Kasi my peace I give unto you. Who is the giver of peace? Jesus. Even in the midst of COVID, you still have peace like Daniel. Amen? Amen po ba? Yung ang COVID, pwede maglagay ka ng mask. Ay, pero si Daniel, nasa harapan ng mga leong na gutom. Amen? Leong na gutom. Pero makita natin, pinatunayan ng Diyos kay Daniel, even Daniel in the midst of, sabihin na natin, dangerous situation. Isang step lang, makain na siya ng leon. Pero, payapa siya. Bakit? The presence of God is with him. Amen. Amen po ba? The peace of God is an inward experience of quietness. The peace of God is an inward experience of quietness, restful, and tranquility. Amen? Kaya nga may tranquilizer eh. Saan ba ginagamit ang tranquilizer? Pag ikay nag-ninervous, nanginginig ka na. Turo ka ng tranquilizer ka. Mamaya, kalmado ka na. Nako niyo po ba? The peace of God. Hindi ka magre-react, hindi ka ano nga bang tawag doon sa iba, magwawala, hindi ka magre-respond physically because the peace of God. Sabi nga natin, inward experience, and that is the peace. Inward experience. Ibaba mo lang na kaunti doon sa outline ko, makita mo anak. Okay. The peace of God is not just, okay, the peace of God is an inward experience of quietness, restfulness, and tranquility. Sabihin nga natin, experience, quietness, tahimik ka lang. Oh, wow. The peace of God. Amen? Hello? Hello? Oh, Lord, thank you for your presence. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen? Kasi Jesus Christ is a giver of peace. Amen? Jesus Christ. Tandaan natin yan. Restfulness and tranquility. The peace of God is that which we experience in the difficult and distressing time of life that fill our heart with quietness, restfulness. Amen? Sa mga nangyayari sa atin, mga kapatid, the peace of God is God's very assurance to every one of us. Payapa ka lang, anak. Amen? Amen ba? Sabi nga nung isa no violent reaction. Yan. Because the peace of God. Everything is controlled by the Lord. Amen? What we need is, Lord, to stay in His presence. Lord, thank you, thank you. Napakaganda nung. Okay, let us go to our main points. The peace of God as a gift. Sabihin natin, a gift. Amen? Ang kapayapaan, ito iniririgalo ng ating Diyos na buhay. Ang sabi po dito ng Bible, Ephesians chapter 1 verse 2. Ephesians chapter 1 verse 2. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ.
So, the peace of God is a gift. Grace be unto you, and the peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. So, pwede tayong pumokus doon sa grace, but do not too much focus for the grace. Amen po ba? Kasi magkapatid yan. And peace. Kaya makikita natin, ang peace of mind ay napakahalaga. And the peace of God is a gift. Sabihin natin, gift. Kaya sa Ephesians chapter 1 verse 2, grace be unto you and the peace from whom? Our God. Kaya the more we become closer to God, the more you pray unto God, the more you meditate the Word of God, the more peace you have. Amen? The more peace you have. Kaya dito makikita natin, again, peace is something God gives to us. Ang kapayapaan ay ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Okay, dito po sa gift, meron po akong dalawang nakita. Yung tinatawag na judicial gift of peace. Sabihin natin, judicial gift of peace. No? Kaya minsan talaga, di ba, sa hustisya, no, kailangan mo maging at peace ka. Kaya that is the first manifestation of God's given peace. Judicial peace. Ang ibig sabihin dito, no, literally means, ano, ang sabi diyan, ang kapayapaan daw, ito ay nagiging arbiter. Sabihin natin, arbiter. Judicial gift of peace. No? Kaya dito makikita natin sa Romans 5:1, therefore being justified by faith. Kaya judicial gift of peace, ang magmamanifest dito ay yung tinatawag na justification. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ito yung ikaw at ang Diyos. Dati kayo magkaaway, dati malayo ka sa Diyos. But because of the judicial gift of God, ay merong assurance na payapa ka na. Nakuha niyo po ba ako? Ikaw ay nanumbalik na sa Diyos. Ika'y nasa kamay na ng Panginoon. Are you with me? Amen. Kaya ang sabi ng Bible sa Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith. No? We are justified. Ika'y napatawad na. Ikaw ay nalinis na sa iyong kasalanan. At ang sabi ng Bible, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kasi lahat tayo ay hindi pwede tayong humarap sa Diyos. But through Jesus Christ, the peace giver, no? We can present ourselves to the Lord. Lalapit ka sa Diyos. Amen. He is our mediator. God, Jesus, is our mediator between our God. Kaya literary word means be joined together or join as one. Kaya napakahalaga nung tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoon. Judicially, no, justified, your sin is forgiven, you are the Son of God. Sabihin natin, I am the Son of God. No, wala nang alinlangan yon. Lord, salamat po, Panginoon, ako'y nakipag-isa na kayo sa iyo. So what you need to do? To remain in His love. To remain as vine and we are the branches. Manatili tayo. Amen po ba? Manatili tayo. Kasi ito example. Pag alam natin tayo nagkakasala, ay mayroong nag-witness sa atin. Hindi tayo magkaroon ng malayang pagharap sa Diyos because of a sin, committed sin. Amen po ba? At tayo noon yun. Pero when we receive the Lord Jesus Christ, judicial gift of peace given to everyone who justified by faith. Amen? Amen ba? Kaya may kapayapaan kang lalakad. Lord, salamat po, ako'y pinatawad mo, ako po ay malaya na. Kaya, katulad ng aking sinasabi, according to this verse, is described as a children of God. We are the children of God. Amen? Amen ba? So, kasi talagang minsan Lord, ako ba talaga, halimbawa, ako ba pag namatay, ako ba'y pupunta sa langit? Ano ba itong, di ba minsan mayroon kang away na gano'n sa kaisipan mo? Wala kang kapayapaan?
Pero merong God's assurance, judicial gift. Ito ay pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Amen. Kasiguraduhan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya meron po ako ditong na-research na ang kapayapaan, it is an arbiter, no? Arbitration, judicially, no? Yung palabang yung, 'di ba, meron tinatawag na law. Yan. Ay ako, naging presidente ako ng Union. Pag maghaharap ang presidente ng Union at ang kumpanya, away yan. Nako niyo po ba? Ay no, ako presidente ng Union, nagtatakpo kami sa labor. No? Diyan sa may ermita. Ang humarap sa amin ay arbiter, abogado na galing gobyerno para ba siya'y magre-referee. Nako niyo po ba ako? Amen. Kaya pag dumating ako doon, ang haharap na sa akin yung arbiter. Mr. President, dali ka, naandun sa room na yun, doon tayo mag-hihiring, naandun na yung lawyer ng company. Nasaan ang lawyer nyo? O yan, hop! Pag nag-uusap, nagkakasigan, hop! And that is the peace of God. As I explained it, judicial gift. Na minsan talagang, pag ikinawawalan ng kapayapaan, that is, nasa wrong side ka na. Nakuha niyo ba? Amen po ba? Amen. Kaya the peace of God, Jesus is the mediator. If Jesus Christ is the mediator, He is the giver of peace, we will experience peace. Amen? Kaya sabi ng John 15, apart from me, you can do nothing. Kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So pag ang isang tao nahiwala kay Kristo, na wala na ng pananampalataya, no? Alam nyo, siya yung sasabihin natin walang kapayapaan. Nakuha niyo po ba ako? Wala siyang peace of mind. Bakit? Kasi si Jesus ang nagbibigay ng peace of mind. Kaya ano sabi ng Matthew 11:28? Come unto me, all of you are weary and heavily laden. I will give you rest. Peace is, the meaning of peace is restfulness. No? Kaya sabi ni Jesus Christ, alam ko naguguluhan ka, alam ko kaya sabi ni Jesus sa maraming tao, Matthew 11:28, come to me, come to me. Those who are weary and heavily laden, yung nabibigatan. Kaya sabi ni Jesus Christ, I will give you rest. And that is the meaning of peace. Restful. Amen? Amen po ba? Kaya payapalan tayo, palapakan natin ang ating Panginoon. Amen? Wherever you go, God's assurance is this. God of peace is with you. Kailangan lang si Jesus Christ, mahalin natin, patuloy nating unahin. Kaya makita natin, ang mga disipulo, inaabangan ng maraming tao nung si Jesus ay narito. Isa dito si Bartimeo, isa dito si yung babaeng dinudugo, isa dito si Zaccheo. Bakit? Kasi, in the presence of Jesus, na may measure nila ang kanilang buhay. Kaya yung isang tax collector ay nakita si Jesus, umakyat siya sa puno sa Sycomoro, at nakita naman ni Jesus. Niyaya ngayon. Ang sabi ni Jesus kay Zaccheo, samahan mo ako sa bahay mo. Eh siyempre, Zaccheo, alam naman natin, ay helpless. Magulok siya. Pero nung si Jesus Christ ay tumuloy sa tahanan ni Zaccheo, ang sabi ni Jesus Christ, ang kaligtasan ay nangyari sa tahanan mo. Nag-operate yung power ni Jesus. Kaya sabi ni Zaccheo, kung meron man akong naloko pa, no, yung kanya mga natago, kasi tax collector siguro ang dami nakatagong tax ng tao, itinatago niya, ay wala siyang kapayapaan nun, kasi alam niya, ninanakaw niya yun Amen? Kaya pag si Jesus nasa iyo, meron kang honest response, righteous heart. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Pinatuloy niya si Jesus tahanan, nag-operate yung peace. Kaya sabi nila sa kayo, kinuha, ibinibigay ko na sa iyo. Kung meron pa akong nagawa at naitatago, ibibigay ko pa sa iyo. Hindi naman kinu-question ni Jesus Christ si Zaccheo about his life. Pero pag nag-operate
ang Panginoong Hesus, lulutang ang kapayapaan at ang tao mayroong response and attitude of peace. Amen? Amen po ba? Kaya isipin mo kahit kayo nagsosolo. Nakuha niyo po ba ako? Kasi alam peace. Kaya tandaan natin, mayroong tinatawag na judicial gift of peace. Siya yung nag-judge sa'yo. Amen? Amen? Ang gobyerno mayroong judiciary. Amen? Kaya mayroong Supreme Court. Yung hustisya. Pero, pag ikay may Jesus at may kapayapaan ka, pwede kang humarap kahit kanino, kahit kay Satanas. You are at peace. Are you with me? Amen? Hindi ka magtatago. Handa mong humarap. Bakit? May peace ka eh. Wala kang wrong word. O sige. Amen po ba? Kaya transcend all understanding ang sabi ng peace. God is a giver of peace. Anak, ibalik mo doon sa aking text. Sa Philippians chapter 4. Verse 7. Tingnan natin. And the peace of God will transcend. Alam ba yung transcend? All understanding. No? Will guard. Sabi natin, will guard. Kaya the first thing, peace is a judicial gift. And that is the manifestation of peace. Amen? You have a clear conscience. You are a clear word. Amen? Kaya sa bawat isa, mahalin natin, manatili tayo sa ating Panginoon. Kaya that is the peace, no? The peace of God as a gift. So doon makikita natin yung judicial gift. The second one na makikita natin dito ay yung experiential gift of peace. Sabihin natin, experiential. Yung nararanasan mo araw-araw. Amen? Una, judicial gift of peace. No? Napatawad ka na, you have peace. You are justified, you are peace. And ito po yung ikalawa, doon sa gift of peace, yung experiential gift of peace of God. Yung araw-araw kang gumigising, may kapayapaan ka. Tama? Amen po ba? Hello? Kaya kailangan yon. May kapayapaan. Kaya napakahalaga nun. Because we have peace of God and we can experience the peace of God every day, every time, every moment, every minute, every second. Amen? You have peace of God. Amen? Sabi natin, I have peace. Kaya payapang-payapa. Kaya ano sabi ng Bible in the book of Matthew, chapter 5, Blessed is the peacemaker, for they inherit the kingdom of God. Mapapalad yung pinagmumula ng pananampalataya dahil nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya experiential gift yan. The peacemaker. Amen? Amen. The peacemaker. Kaya napakahalaga sa buhay ng bawat isa na maranasan yung peace na yon. Kaya in the midst of problem, no? Okay, sinushortcut ko na lang po. And this peace of God that God give to everyone, according to John 14:27. No? It is the peace that the Lord give us, that quiet and calm in our troubles and fearful heart. The peace. Kaya sabi ng Bible, John 14:27, peace I give unto you. My peace I give to you. Amen? Kaya again, the more closer to Jesus, the more we experience peaceful life. Peaceful life. Peaceful life. Kaya short testimony, naalala ko po yung best friend ko no? May nangyari hanggang sa dumating ang sandali na hindi niya na maitago dahil wala na siyang kapayapaan. No? Ang ginawa niya, yung mga barong niya, itinago na niya, inilagay na sa kahon. Hindi ko na may susuot ito. Pero bagamat talagang hindi niya nasusuot yun, pero kita ko, wala siyang kapayapaan. Nakuha niyo po ba?
dumating ang sandali, when we pray, in-exhort ko siya, yung axe head. Alam naman natin yung story ng axe head. May expansion yung church during the time of Elijah. May word doon na lumapit doon sa propeta, ang sabing ganon na nahulog po ang aking palakol. Nawalan siya ng pananampalataya, nawalan na siya. Pero ang tanong ng propeta ito, saan nahulog? Yan. Minsan meron tayong dahilan nawawala ng kapayapaan. Bakit? At ang sabi nung nagpuputol ng kahoy, at ang sabi ng propeta, saan nahulog? Itinuro. Ito po. At doon sa kinahulugan ng palakol, kumuha ang propeta ng sanga ng kahoy. At inihagis doon sa palakol na kinahulugan ng palakol. Maniwala kayo, lumutang yung palakol. Ano ang simbolo nun? The wood seem referring to the cross of Calvary na ang makapagre-revive lang nang nawala ay si Jesus. Symbolically. At pagkatapos nung hinagisan ng sanga ng kahoy, lumutang yung bakal. At ang sabi ng propeta doon sa tao, kuhanin mo uli. Nung kinuha po yung axe head, naging mas matalas at nagawa niya ang kanyang dapat gawin. Pag nawala ang kapayapaan, malelesen ang capacity to work. Tandaan natin yan. Pag wala ka ng kapayapaan, takot ka ng kumilos. Takot ka ng maglingkod. Sabihin mo na wala na. What we need ay hagisan niya ng kahoy at ibalik ang kapayapaan yon to experience every one of us the peace of God. Amen? Kasi sa nangyayari ngayon, everybody restore. Ang mall, re-restore na. Kahapon, may binayaran po kami sa mall kasi mabilis magbayad, tsara sa palengke. Abay, madami na. Amen? Madami na, di ba? Open na kasi. So ngayon, I address to everyone as life in Christ. Experiential peace of God is always available. Kung ang gobyerno ibinabalik na ang lahat, I pray na this coming October, bumaling na tayo ng pagsamba every Sunday. And assure you, the peace of Jesus Christ will be with us. Huwag tayong mawala ng pananampalataya. Pero kailangan din sumunod. Yung matatanda, hindi pwede. Yung mga bata, hindi pwede. At saka ano pa yung isa, yung may nararamdaman? Ano, acronym yun No? Si Joanne, di ba? Ano tawag sa ano yung Joanne? Yung kanya kalalagayan? Merong word Yung buntes. Ha? PW, yung mga PW. No, ay hindi pwede. Amen? Yung people with Ayon. Yun na yun. Kaya kung ikay buntis, huwag ka pong pupunta, ha? Huwag ka naman magbubuntis-buntisan o magpabuntis. Amen po ba? Amen. Amen. Pero kung isang buwan pa lamang, pwede pa yan. Praise God. So lahat. Kaya alam nyo, nung akin to na devotion, I cry to the Lord, Lord, merong experiential gift. Araw-araw po yung kapayapaan. So wag tayo magulumihanan. Amen? Amen po ba? And the peace of God, that is the experiential gift. Then, ibalik mo sa verse 7. Number 2. Doon sa 3. Ano sabi dyan? Philippians. Doon sa verse 7, anak. Ano sabi doon sa verse 7? And the peace of God which transcend all understanding will guard you. The peace of God as guard. Sabihin natin, guard. Una, the peace of God is a gift. As a gift.
The second one is the peace of God as guard. Ano sabi diyan? The peace of God we transcend all understanding. No, will guard you. Sabi natin guard. Again, who is the giver of peace? Jesus. Kaya as we follow Jesus, the peace of Jesus is with us. Amen? As we worship Jesus, the peace of Jesus is with us because Jesus is the giver of peace. Kaya the peace of God will guard you. Amen? Kaya napakahalaga. The word means to mount guard. It descriptive of, ang sabi dito, soldier, no? Soldier, a garrison of soldiers that are on watch or patrol. No, meron kang talagang proteksyon. No, meron tinatawag na lookout, garrison of soldiers that are watch or patrol. Nagbabantayan, guard. Amen po ba? Si SM may guard eh. Yung po wala mga match. Naglalakad ka. Sir, yung po, ano ba tawag doon? Shield, ibaba. Di baba. Guard yon. Ganon din ang peace as a guard. Sabihin ng peace giver Jesus, mali yan. Mali yan. Mawawala ka ng kapayapaan. Di ba? Amen po ba? The peace of God is a guard. Lagi nagpapaalala yan. Amen? Nagpapaalala. Kasi gusto ng Diyos at peace ka lagi. Kaya pag medyo tumatagilid ang lakad mo, the peace of God, guard. Mali yan. Mali yan. Di ba? Amen po ba? Hello? Kaya Colossians chapter 3 verse 15. Ano sabi dito? Colossians chapter 3 verse 15, and let the peace of God rule. Sabi natin, rule in your heart, so that which also are called in one body, and be thankful. Sabihin natin, rule. Kaya ang sabi ng Bible diyan, let the peace of God rule. Ano ibig sabihin ng rule? Alam nyo, talagang I shock from this word. Ang ibig sabihin mga kapatid, ng rule is understanding this. Let me say two things about the peace of God as a guide. Sabihin natin, as a guard. Ayan yun, speak arbitration. Diyan ko na-mention yun. Arbitrator. No? Siya yung lagi nasa gitna. Igagard ka lagi. Amen? Sino nakakaranas nun? Pag wala ka ng devotion, oy. Read the Bible. Pray. Amen? Kasi siya yung nagbabantay sa atin. The peace of God is a guard. Guard. Kaya, for where there the Spirit of God, there is freedom. Kaya, aawitin ko sana, hindi kami nakapag-practice si Pastor Tim. My peace I give unto you. It's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand. Peace to show, peace to share. My peace I give unto you. Amen? Pwede pala akong kumanta. Praise God. Amen? Alam niyo, habang kami nagpiprepare kanina, inaawit ko yun. And when the Lord give this verse to me in one of my devotion, pagising pa lamang, Lord, is the peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to share. My peace I give unto you. Amen? Be still and know that I am God, the Bible says. And as I close, the peace as guide. Ang peace ay guide natin, mga kapatid. Kaya napakahalaga, Colossians chapter 3 verse 15, as I close today. Let the peace of God rule in your heart. Rule.
We are to submit to the rule of the peace of God in our heart. The peace of God is the call, the shot of our life. We are to allow nothing to interrupt God's peace, but allow the peace of God to continually rule in our heart. Huwag daw nating hahayaan makagawa tayo nang mawawalan tayo ng kapayapaan sa buhay. Kaya si David, ang sabi niya, mas nanais kong manatili sa piling mo ng isang araw kaysa libu-libong araw na hindi kita kasama. To stay with God is a safety place. The peace of God is a gift. Regalo to ng Diyos. The peace of God is a guard. Babantayan ka nito. The peace of God as guide. I-guide ka nito habang ikinabubuhay bilang Christian. Amen? Naalala ko po yung isang share ng isa nating kapatiran sa Macau. Ang mga trabahador po doon ay stay out. 3 yung kanyang nililinisan. May kondo, modelo. Meron siyang nililinis ang bahay. One day, tinawagan siya ng modelong Chinese. Ibinigay susi ng kondo. Linisin mo. He is a Christian. She is a Christian rather. Mangpasok na sa kondo, nakakita siya ng bundle na pera. Kung habang tinititigan niya, nawawala na siya ng kapayapaan. Dahil may pangangailangan siya. Tapos, doon sa gilid ng kama, pag-ita ng kahoy at saka bed, nung kanyang inalis yung bed cover, lumaglag ang isang relos na Rolex na pambabae. Habang siya'y patapos, biglang dumating yung kanyang boss. Oh, thank you for giving me a time to clean my place. So, inilagay niya yung pera sa tukador. Kita? Tapos nagtaka yung modelo. Oh, what is this? Watch. Yung palang watch na yon ay 1 taon na niya nang hinahanap. 1 taon na at ikinonsider niya na yun ay nawala na. Di ba ang ating higaan ay ito yung double bed, di ba? Sumuot doon. Nakuha niyo po ba ako? Sa frame. Ibig sabihin, nakikita mo malambot, yung gilid nun, doon pala nahulog yung relos. Ikinonsider nung modelo na wala na. Oh, you found! Kinuwento. Alam niyo? Ito. Dahil kinonsider ko nang nawala at napaltang ko na, ibinibigay ko sa iyo ang Rolex original. Nung kanyang ibinenta, ipagawa niya, napatapos niya ang kanyang bahay. The peace will guide. Amen? Amen po ba? Kaya may blessing. Kaya Jesus Christ is the peace giver. Draw near to God, and the Lord draw near unto you. Shall we all arise? Kaya napakahalaga mga kapatid, the peace of God as a gift. I-treasure natin ang gift. Judicial gift of peace, experiential gift of peace. Araw-araw ito'y mararanasan natin mga kapatid. Amen? As we follow Christ, ang sabi ng John 15 verse 1, I am the vine, my Father is the gardener. Aalagaan tayo ng Diyos ng Ama. Manatili tayo sa kanyang kalinga. Ano man ang ating nararanasan, mga kapatid, give time. And we pray sa lahat ng Life in Christ na nanonood dito.
I'm praying that this coming October, as the President declared 50%, gagawa natin ang paraan na tayo mag-service sa hapon. Para yung hindi makakadalo ng umaga, ay makakadalo sa hapon. Pwede din naman 8 to 10, 10 to 12, dalawang service tayo sa umaga. Pray na mangyari yun. Amen. As I close, let the peace of God be with us. Jesus is the giver. Amen. Let us worship Him. Habang tayo nakatayo, napakaganda ang salita ng Panginoon. My peace I give unto you that the world cannot give. Hallelujah. Yes, Jesus. Come on, let us praise Him. Oh, Lord Jesus. Nagmumula sa'yo. Let us sing this song. Kaligayahang nadarama sa piling mo, wala nang hanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Oh, wala nang papantay Sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. wala nang hanapin pa, Hallelujah. wala nang nanaisip Sinasamba ka namin, Panginoon, pa, ang kapayapaang dulot o Diyos at gagaling sa iyo ang ninanasa ng bawat isa. aking Ama, oh, aking Ama, wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Yes, oh God. Saan man tayo naroon, ang sabi ng John 14:27, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito hindi kayang ibigay ng mundo. Huwag tayong mag-alala. Let the peace of God be with us. We will experience judicial gift of God of peace. And we will experience every day the peace of God as a gift, the peace of God as a guard, and the peace of God is a guide. Be closer unto Jesus. The more we know Jesus, the more we experience the fullness of His peace. Kaya sa oras na ito, kung nais mong maranasan ang kumpletong kapayapaan, saan ka man naroon, kaibigan, sumunod ka lamang sa maikling panalangin ito. Panginoong Hesus, binubuksan kong aking puso, nais ko ng kapayapaan sa aking buhay, maranasan ko ito. Kinikilala kita bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas. Hawakan mo ang aking buhay.
maranasan ko araw-araw ang kapayapaan. Na ito ang mag-guard sa akin. Ito ang mag-guide sa akin tungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Inihahandog ko sa iyo ang aking buhay, ang aking pamilya, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you all. God bless you. God bless you. Thank you. Ayun, isang magpalang umaga po. Dako naman po tayo sa tithes and offering po. Ayun, makibukas po tayo dun sa command ng Lord patungkol sa pagbibigay nga po natin ng tithes and offering. Sa Malakay 3:10-11. Ayun, basahin ko po. Sabi po dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyong masaganang pagpapala. Hindi ko rin nahayaang salantayin ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. So, ayun po, ito nga po yung kung bakit po meron tayong ginagawa na ganare. Dahil nga po, ito'y utos din ng Lord sa atin bilang mga anak niya. Para nga daw matugunan yung pangangailangan ng templo ng Lord. Kasi, ayun nga po, may mga pangangailangan tayo din yung bayarin sa pag-upo natin din and then yung mga ilaw at tubig nga po. And then, pero ayun nga, napakabuti ng Lord sa atin. Bagamat karapat dapat naman talagang ibalik natin sa Lord yung para sa Kanya. Pero, ayun nga, nandun pa rin yung blessing ng Lord sa atin na once na nag-obey tayo dito sa command ng Lord, meron siyang pangako na bubuksan niya daw yung bintana ng langit at ibubuhos sa atin yung masaganang pagpapala. So, hindi tayo lugi kung tayo magbibigay sa Lord kung susundin natin to, dahil alam natin na ang Diyos natin ay tapat, and then alam niya kung tayo nagiging tapat rin sa Kanya sa pagbibigay. Ayun nga po, and then ibubuhos na ng Lord sa atin yung masaganang pagpapala, and then hindi pa rin niya pababayaan yung mga pinagkukuhanan natin para may provide yung mga pangangailangan natin dito sa mundo. And then ayun nga, encourage lang sa bawat isa na patuloy tayong maging tapat sa Lord sa pagbibigay ng mga tithes and offering natin sa Kanya. And then ang Lord na yung bahala mag-provide ng pangangailangan natin. Wala namang imposible sa Lord eh. Bagamat minsan parang bilang tayo mga tao sa panahon ngayon, may pandemic, parang minsan limitado yung pagkilos natin, limitado yung mga gawa natin para meron tayong pagkakitaan. Pero ang way ng Lord ay hindi natin alam kung paano ang way ng Lord para may provide. Pero mamamangha na lang tayo na nakakasurvive tayo sa araw-araw dahil nga sa biyaya ng Lord sa atin. And then ayun, hindi hadlang ang pandemic para hindi tayo maging tapat sa Lord sa pagbibigay. Madaming paraan para maibigay natin sa Lord yung nararapat para sa Kanya. And then, ayun, patuloy lang po tayo maging tapat sa Lord sa pagbibigay. And then, patuloy na ipaparanas ng Lord yung katapatan niya sa buhay natin, katulad ng pangako niya. So, ayun, yun lang po. Ibigay po natin yung para sa Panginoon. Pray po tayo. Yes God, hallelujah Lord. Salamat Lord God sa oras na ito, Panginoon, sa buhay namin. And God, nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa provision mo, Panginoon, na patuloy na ginagawa sa buhay namin. Bagamat, Panginoon, may pandemic, Panginoon, sa panahong ito, God. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagkukulang sa amin. Lord, alam namin, Panginoon, na lahat ng meron kami, Panginoon, ikaw yung nagpo-provide, sa'yo nang galing ang lahat, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon. At Lord, nais namin, Panginoon, sa pagbibigay namin ng tithes and offering namin sa'yo, may pakita namin, Panginoon, na nais namin, Panginoon, na maging tapat sa'yo, Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay namin, O God. Salamat, Panginoon, sa lahat. Sa'yo namin pinagkakatiwala ang mga ihahandog namin sa oras na ito, O God. Pagpalain mo ito, Panginoon, at patuloy na magamit sa iyong kaluwalhatian, O God. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa'yo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa panahong malayo sa isa't isa, hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala ang pag-asa.
pag-asa natin, ikaw at ako. Babangon tayo, sama-sama lahat ay susulong. Basta tayo magpagtulong-tulong, lilipas din, matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Praise the Lord. So magandang umaga. Okay, tayo po lahat ito. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Praise God. Tayo po'y manalangin sa oras ito, part ng ating closing sa ating Sunday service. Sa lahat po na sumubaybay. So maraming salamat sa inyo. Tayo po lahat ay manalangin. Taas po natin ating kamay. Salamat dakilang Diyos sa provision at kalayaang sumamba at magpuri sa iyo. Salamat sa iyong salita at sa aming pag-uwi at pagtatapos. Taas po natin ating mga kamay. Sumaamin ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapalan ng Diyos Anak, at ang pakipisan ng Santong Espiritu sumaamin ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you all. Life in Christ. God bless you. I love you with the love of the Lord. Thank you.